Isang mapagpalang umaga po sa ngalan natin Panginoon, mga kapatid. Ngayon po ay aking kaarawan. Itong araw na ito ay espesyal para sa akin, sa aking mga anak. 59 na ako, 59 years old na ako. Maganda ka, may kamera. Sige, focus mo. Smile ako. Yan. Parang gusto kong umiyak, pero natatawa naman kayo. Gusto kong umpisa ng aking testimony kung paano ako nagiging Kristiyano. Ako'y tao na simulan ko sa aking pagkabinata. Kung saan ako napupuntang, stowaway ako. Simulang hindi na ako nag-aral kasi nung panahon na nag-aral ako, nung nag-high school na ako, nagkasakit yung tatay ko ng malubha. Malubha talagang sakit na matagal siyang namatay. Ang gustong sabihin, yung aming mga property, naibenta lahat yun, naubusan na kami. Kaya ako, iniisip ko, sa aking pag-aaral noon, nakakaiyak talaga. Sa aking pag-aaral noon, nangunguna ako sa klase. Kahit nasa high school ako. Pero nung alam mo kung wala nang magtataguyod, maggagastos para sa akin, naglayas na ako. Stowaway ko. Nag-stowaway ko. Halos malibot ko ang buong Pilipinas, mga isla-isla yan, na napupunta ako. Hindi man ako nakapag-abroad, katulad kila Brother Alex, Brother Intoy. Dito lang ako sa Pilipinas, libot-libot. Palibhasa, binata ako noon, kalakasan ko pa. Medyo kapugian din. Kung saan ako napadpad na isla, mayroon akong kalibin. Ngayon ko lang itong sasabihin at baka yining huling birthday ko na ito. Pero kung kalooban ng Panginoon, napahaba pa buhay ko, ang kalooban ng Panginoon ang masunod. Ito malaman ng mga anak ko. Kasi ako'y lalaking marupok talaga ako. Marupok ako. Kaya bago ako napuntang Manila, marami akong mga lugar na napuntahan sa Pilipinas. Ganun ang ugali ko. Gusto kong masaya ang buhay ko kahit malayo ako sa pamilya ko, nag-iisa. Wala akong pinagbabalingan na iba, kundi magkaroon ako ng yung kapartner din kung saan ako mapunta. Hanggang sa napunta akong Cebu, punta akong Mindanao, sa Visayas na ganun ang ginagawa ko. Sa tuwing umaalis ako sa isang lugar, may umiiyak na babae na iiwanan ko. Alam mo noon, napakasinungaling ko. Kaya, ang tunay kong edad, 59, pero ang nasa mga papilis ko, 57 lang. Kasi binago-bago ko eh. Pati nga pangalan ko, kung saan ako pupunta, binabago ko. Ibang pangalan ako. Kaya hindi nila ako matuntun hanggang ngayon. Kaya nung nag-decide ako magpa-Manila, totoo ito, nasa harapan ako ng Panginoon.
nag-decide ako magpa-Manila na. Nagsawa na ako sa Bisaya, sa Mindanao, nagsawa na ako. Iba naman. Pagdating ko sa Manila, nahirapan talaga ako magtagalog. Yung bang kaming mga Bisaya kasi, hirap kaming lawi, kaming magtagalog. Kahit nga hanggang ngayon, magtagalog man kami, tunong Bisaya pa rin. Pagdating doon sa Manila, wala akong trabaho. Nakikitira ako doon sa kakilala ko. Naglalaba ako. Bagong panganak yung kakilala namin doon. Pati mga lampi ng bata nilalaban ko, nakikisama ako. Kasi wala akong trabaho eh. Tapos, sabi ko, wala akong pera talaga. Alangan man manghingi ako doon sa tinitirhan ko. Ang Manila, iba. Tumira ka lang ng mga 1 linggo. Pag lumampas pa doon, mainit na ang ulo ng tinitirhan mo. Kasi iba doon. Kaya ako, nakikisama ako. Lahat ng ginagawa, yung gawain nila, ginagawa ko. Hanggang sa naisip ko na maghanap ng trabaho, medyo marunong na rin ako magtagalog. Ay hindi pa, nung wala akong trabaho talaga, nagugutuman ako minsan, kasi naghihirap din naman yung tinirhan ko. Iniisip ko na, ito'y totoo ito. Bakit hindi ko gamitin yung itsura ko? Ang sabi ko, may isang, dyan sa may Onyx, sa may Paco, Onyx Avenue. Nag-survey ako. Wala akong trabaho. Tiningnan ko yung mga kainan, mga karinderya. Tapos punta naman ako sa unahan. Iniisip ko, manliligaw ako doon sa karinderya, mga selbidora. Ang iniisip ko, yung pinakapangit, yun ang liligawan ko. Kasi wala akong pangkain ba, panglibre kain. Hindi ko naman aasawahin. Nung bandang huli, libre ako kain sa umaga. Balik ako ng balik doon. Iniisip ko naman, baka nagsasawa na sa akin na umaga, doon ako kumakain, tanghali. Naghanap naman ako ng ibang karinderya. Sabi ko, usog-usog ako doon. Mayroon maraming kainan. Ganon uli ang ginagawa ko. Hanap din ako ng pinakapangit. Yun din ang ligawan ko. Pangtanghalian. Oo. Yung unang karinderya, almusal. Sa pangalawang karinderya, pananghalian naman. Wala akong ibang ginagawa. Maglinis ang sarili, para. Ang pinoproblema ko naman yung hapunan. Hanap naman ako ng ibang karinderya. Punta ako sa unahan. Mamasid-masid ako. Mayroon din ako nakitang pinakapangit din. Iyon na naman ang pinuntarya ko. Di naging shoot ako. Madaling pasagutin eh. Hindi ko naman nga asawahin. Ito totoo. Hindi ako nagugutuman sa loob ng 2 buwan wala akong trabaho. Ganon ang ganon. Umaga, ibang karinderya. Pananghalian, iba. Kasi may mga syuta ako doon. Mga pangit. Ganon ang ginawa ko. Hanggang sa nung bandang huli, nakonsensya naman ako. Ako'y tao na kahit ganon ako, parang palaboy na walang direksyon. Naghanap akong trabaho. Una akong trabaho doon sa Laluma. Laluma, Quezon City. Nagtrabaho ako kay Mang Tomas, Litson. Yun ang una kong trabaho. Hindi pa yan ganun kalaki. Si Mang Tomas ko pa yan. Taga Romblon yan Naging amo ko yan. Buhay pa si Mang Tomas noon. Tapos yung Litsonan na yun, may restaurant. So, Litsonan sa baba, restaurant sa itaas. Mayroon naman doon na babaeng nagkagusto sa akin din. Nagkagusto naman sa akin ng babae. Ngayon, marami palang nagkagusto doon, babae na yon. Hindi naman siya pangit na katulad nung una kong hinanting. Maganda, kaya marami akong kakompetensya doon. Ang nangyari, na-date ko yung babae. Si Mrs., baka ngayon lang narinig yan. Pero noon yun. Na-date ko yung babae. Pinagsilusan ako nung masugid na manliligaw niya. Binantan ako.
na, hindi, wala sa akin. Pero ako nakaredy ako. May dala-dala na akong patilim, pirming putos ng papel, o para di halata. Ang nangyari, talagang tinutuo, sinuntok ako. Tumba ako. Pagkatumba ko, akman niya akong dadapaan na labo-labo ng suntok. Nahugot ko yung kutsilyo, sinaksak ko siya. Di nabuno ko. Nung alam niyang may sugat siya sa dibdib, tumakbo. Hindi na naghintay na, malakas sumuntok, tumba talaga ako eh. Ang problema ko noon, palibasa bago ako sa Manila, hinintay ko pa yung mga pulis na dumating. Di nakulong ako. Nakulong talaga ako. Sa Laluma, Quezon City. Doon ako nakulong. Yeah, merong nagmalasakit sa akin, pero yung pinag-awayan naming babae, nakasaksak ako dahil doon sa babae rin, hindi man lang ako dinalaw doon sa kung saan ako nakulong. Ibang babae ang dumalaw sa akin. Nakalabas ako, por dahil tinubos niya ako doon sa kulungan. Yeah. Yung babae na yon, alam ni Mrs. ko yun, pero hindi alam ng mga anak ko. Kinukwento ko rin sa kanya yun, nakulong ako. Tinubos ako doon, sa utang na loob ko, pinakisamahan ko siya. Matagal din kami nagsama. Taon din. Yeah, ganun ang buhay ko. At yung babae na hindi ko naman mahal, nakikisama ako para sa utang na loob lang. Swerte, hindi kami nagkaanak. Ngayon, nung gusto kong kumalas na sa kanya, si Mrs., hindi ko pa naman yan masyadong kilala noon. Nag-iisip ako kung anong paraan. Kasi sinungaling talaga ako marunong akong gumawa ng alibay. Tapos, si Mrs. ko, hindi ko alam bakit kami sa lubong landas namin, nagkakilala kami. Pero may kalabin pa ako noon. Hindi ko balak na maging asawa si Mrs., si Sister Guy. Ang Panginoon marunong talaga. Para matigil yung yung sigurong hilig ko na mga ganun pa iba-iba. Parang nagbago isip ko na hindi ko nga alam paano kami nagkatuluyan nang bigla na lang kami magsyuta na kami. Iyon yung panahon na siya pala nagsisimba sa born again. Ako wala akong simba. Di ko alam. Di ko alam paano magsimba. Pero alam ko may Diyos. Di ako nagsisimba. Siguro, ang Panginoon gumawa ng paraan. Hindi si Sister Guy. Na masagip ang buhay ko. Talamak talaga ako. Pero lahat ng bisyo, sinubukan ko. Nauuso noon ang syrup. Syrup din ako, uso eh. Uso yung turok. Turok din ako. Uso rin. Marijuana. Yan, tinisting ko lahat yan. Siya po, natistingan ko yan. Pero ayaw ng Panginoon na malugmok ako doon. Siya ang gumawa para sa buhay ko. Hindi ko nga maisip kung paano ako napunta dito sa pagiging Kristiyano. Yun ang matinding patutuo sa buhay ko. Kayo mabuti kayo naging Kristiyano kayo, hindi kayo dumaan sa pinagdaanan ko. Wala kayong magandang patutuo, ako meron. Kristiyano na kayo Ako wala, talagang, kung talaga, impyerno ako. Pero ako naniniwala na ang Panginoon, hindi tayo ang gumagawa ng paraan, si Lord. Ang Panginoon ang gumagawa ng paraan. Kung ikay para sa Kanya ka. Oo. Ginawang instrumento, Sister Guy, dinala niya ako sa simbahan nila, denomination, doon sa Christ-Centered Fellowship sa Taguig, Tuktukan Taguig. Sumama ako, pang chicks lang, sa isip ko. Baka makakita ako nung mas maganda kay Guy. Buti na lang, siya ang pinakamaganda doon. Wala akong nakitang iba. Oo. Iyon na yun. Pero baliwala sa akin. Ang ginawa ko, nag-alibay na naman ako doon sa kalibin ko para mangyari na
magka-asawahay kami. Kung ano-anong ano ka. Ang problema ko, may ampon kami. Yung pamangkin kong si Tata, yung pumunta sa kasal nila ni Gideon ni Tia, naiwan ko doon. Naiwanan ko. Nagpakasal na ako dito. Yun naman ang problema ko kung paano ko mabawi. Di gumawa naman ako ng paraan. Magaling ako magsinungaling eh. Kinuha ko naman si Tata. Talaga. Kinuha ko yung pamangkin ko, baka maltratuhin eh. Yan, nabawi ko si Tata. Hindi pa yung dalaga. Ampun ko talaga yun. Parang anak ko na rin. Lumuwag yung dibdib ko nung nasa amin na mag-asawa, wala pa kaming anak. Kami na ang nagpatuloy. Kaya, ang Panginoon hiwaga ng kanyang pamamaraan. Paano ako nakarating sa buhay Kristiyano. Tapos nung kami nagpatuloy kami sa pagsimba, pero parang ang pagsimba ko, parang hindi pa rin eh. Nandoon pa rin yung dati kong ugali na marupok. Makuan talaga. Hindi man ako mahilig manligaw. Pero marupok talaga ako. Nung kami ganun pa rin ang gawi ko. Paano ko kaya mababago ito? Na ganun. Buti na lang na nung napunta ako kay Brother Gary, mas una pa akong naging kuan sa inyo, sa message. Ang problema lang, kuha ko eh. Yung message na pakuha. Nagsisimba ako doon, tapat ako doon kay Brother Gary. Wala din na kuwan pa rin ako, nadapa pa rin ako. Sa babae din. Kaya nagiging issue yun. Grabing luha ang dinanas ng asawa ko na kuha. Pero, ang nangyari noon, hindi na ako bumitiw. Kahit na ganun man, nagkasalan naman ako, hindi ako bumitiw. Si Brother Billy Joe, yung anak kong isa, nirekomenda ko dito kay Brother Ding. Noon, si Brother Ding yung masigasig para nga ako, kung may babalikan man ako, kung makabalik pa ako, may babalikan ako. Si Brother Billy, iniwan ko sa message, dito na kay Brother Ding. Ang nangyari noon, ganun. Talagang makasalanan ako. Iniisip ko, hanggang ganun na lang ba? Tapos, nangyaring ganun, nga nakulan na pag-asa ang buhay ko. Pero iisip ko, bata pa man ako. Hindi pa ako bingi. Hindi pa ako bulag. May pagkakataon pang maglingkod. Napunta ako ng Masbate. Sa Masbate, doon ako ang nangyari sa akin, kaya ako kuha ng Panginoon talagang inabot talaga niya ako. Iyak ako ng iyak doon. Kasi natrap ako doon mga ganyan, mga MPA. Andun ako sa gitna nila. Nag-lockdown, 3 buwan akong nandoon sa kanila. Kasi umakyat akong bundok. Doon ako sa bundok nagkuha eh. Nauso noon ang negosyo yung agarwood, yung laniti. Di ba ang laniti, nasa bundok yan? Agarwood, mahal yun eh. Hindi rin ako nakakilos doon. Hindi ako kumita. Nandun ako sa mga MPA. Doon ako nagbalik loob sa Panginoon. Doon ako umiiyak. Kasi 6:00 pa lang, wala ka nang kausap. Kailangan mong bawal ang radyo, bawal ang TV doon, na wala ka nang kausap talaga. Ikaw lang sarili mo. Panginoon, yun ang kausap mo. Tapos, pag may tumawag pa sa akin, andun kahit yung kamag-anak ko, sinusubaybayan ako na kung sinong kausap ko. Ang kuha nila, kung baka intil ako na nandun. Ganun. Nahirapan talaga ako. May diabetic pati ako. Tumawag yung apo ko, si Yayan.
at saka yung anak kong bunso. Doon ako natauhan ng gusto na umiyak talaga ako. Na pagbalik ko, nag-decide ako, Panginoon, Lord, kung kalooban mo talaga akong makabalik sa'yo, makabalik akong buhay sa Manila. Yun na yun yung kasalukuyan yun eh. Nakabalik nga talaga ako sa madaling salita. Yun, di ko lubos maisip na itong nangyari sa akin buhay na ganon, gawa ng Panginoon. Paano ako makabalik? Kasi lugmok na ako nandun na ako Paano ako makabalik sa Panginoon? Kaya hanggang ngayon, yun yung patutuo ko na salamat sa Panginoon, salamat sa ating Panginoon na nakabalik ako sa Kanya na may pagkakataon pa ako mga-invite ng mga Kristiyano. Hindi pa ako bingi, nakakarinig pa ako, hindi pa ako bulag. Mayroon pa akong lakas na maglingkod sa Kanya. At ang kailangan ko na lang ngayon ang guide ng Panginoon kung paano ako hawakan. Sabi nga ni Brother Intoy kanina, hawakan ng Panginoon para hindi matumba, hindi uli madapa. Yan yung ano ko. Hanggang ngayon, ngayon lang nalaman ng mga anak ko na ganun pala ang buhay ko. Ganun ako. Gusto kong humiwalay kay Agum. Ugali ko talagang magpapalit-palit ng asawa Habang nasa Malaya ako, umiiyak ako. Hindi ko pala kayang iwanan ang asawa ko. Umiiyak ako, hindi ko kayang iwanan ang mga anak ko. Ang asawa ko kaya kong iwanan. Pero ang mga anak ko, sila yung nagbigkis para hindi ko iiwanan ang pamilya kong ito. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na ngayon nakabalik ako sa sirkulasyon ng mga Kristiyano. Nandito na ako.